Okay, so this is a very special day at ang buong mundo ay nag-celebrate, no? Since I think President Truman of the United States, siya yung nag-initiate o nag-proclaim ng batas na i-celebrate ang mga mothers. So since then, sineselebrate na natin yung Mother's Day, recognizing the virtues and the significance of the mothers in the lives of the nation and particularly sa bawat tao, no? So wala namang naisilang dito sa mundong ito na walang nanay no? Kahit yung sinasabi nilang na clone may nanay. Meron silang mother tube. Okay, so that's why it is really great to celebrate the Day of the Mothers. Siyempre, may pagkakanto din ng mga tatay dyan. No? June ba yun, ang celebration ng nanay? So, kung may nanay kayong katabi po dyan, pwede bang sabihan nyo, Happy Mother's Day? Yan, no? Yung mga gustong maging nanay, take time. So as we gather today to celebrate the Mother's Day, we turn to the timeless wisdom of Proverbs 31 to reflect on the virtues of a godly woman or a mother. Yung principles dito na tinalakay ni King Lemuel, okay, na as her mother conversed with him, ni-impart dito yung mga timeless advices, okay, na nag-impact sa buhay ni King Lemuel at consequently throughout all the ages, ito yung naging, sabi natin, not really the standard but the principle that is a timeless, okay, basis for motherhood or being an ideal wife. So the principles that we can gain from this Proverbs 10 to 31 can be also applied to our precious mothers today, no? Precious mothers in our lives. And as King Lemuel emphasizes in this chapter, Proverbs 31, saan na ba yun? Makikita po natin na nagkaroon po muna ng tinatawag na side commentary, no? Si King Lemuel doon sa chapter 31 beginning from verse 1 up to 9. And I think this is a side commentary of a contrast, no? Na kung sinabi niya dito sa verse 10 to 31 na very essential at profound o magnanimous yung essentiality ng nanay o ng woman sa buhay ng bawat isa, ganun din po yung mararanasan, may experience ng isang tao kapag ang isang babae, ang nanay, ay hindi nakakalugod sa Panginoon. Meron nga isa nagsabi, if God has a great mission, He calls for a man. If God has a great mission, He calls for a man. If God calls for a great work, He calls for a woman. Natatandaan po ninyo, maraming mga mararangal na kababaihan ang kung wala sila, yung mga dakilang lalaki na ginamit ng Panginoon throughout all the history of biblical history ay maaaring hindi sila ganon katatag o magiging kadakila. Unahin natin siguro yung pinaka sikat, no, si Moses. Saan ba nagsimula si Moses? Yung istorya ni Moses ay nagsimula noong siya ay inilagay ng kanyang nanay doon sa isang crib at pinaanod doon sa tubig si Nanay Jochebed. No? At
siya ay, kumbaga parang ililigtas siya nung nanay niya kasi nung panahon na yun, ay pagpapatayin lahat ng sanggol, no? Ng mga Israelita. At sa magitan noon ay nadampot siya, okay? At inampot siya consequently ng daughter ng Pharaoh, at siya rin yung nag-apply as a caregiver, no? Doon sa kanyang anak na si Moses. At yun po ang nangyari, no? Lumaki. So without maybe of the strong character of her mother, Moses would not be so great. Kasi siya yung nag-alaga eh, no? Maalala din natin si Hannah, no? Doon sa 1 Samuel. Okay? Siya ay nagkaroon ng mga kalagayan na hindi kaaya-aya sa pagiging babae, hindi siya magkaanak, pero nanalangin siya. At yun nga, ano? Ang naging anak niya ay isang naging dakilang propeta ng Panginoon. Okay? At doon sa New Testament, makikita din natin si Grandmother Eunice ba yan o Lois? No? Kay Timothy. No? Sabi doon, siguro yung prinsipyo na ginagamit ng mga karamihan ngayon na about discipleship, di ba? Sabi doon ni Apostol Pablo kay Timothy, nanggaling ito sa pag-aalaga, sa pagmumold sa iyo ng inyong lola at nanay. No? Kaya sabi niya, ay ituro mo din ito sa mga matatapat, ipasa mo din ito to those faithful men. Kaya sabi niya, no? Napakahalaga po ng kababaihan doon sa Biblia, at siyempre hindi natin mayaalis si Mary. Di ba? Out of all the Jewish ladies, women in the Bible, ay ginamit ang Panginoon, sabi ko nga kanina, great work to bring about, to conceive that great man of God, our Savior, the Lord Jesus Christ. So makikita po natin yung essentiality, importance, realidad ng mga kababaihan sa buhay ng bawat naipanganak sa mundong ito at tao sa mundong ito. So without them, we would not be as we would be. We are. So ako, nagpapasalamat ako. Hindi ko naman masasabing talagang nasunod ng nanay ko yung principles ng Proverbs 31 as a mother, pero yung katatagan ng loob niya ay nagpatibay din sa akin. Okay? No? So, kasi noon, yung mother ko ay laging naiiwan dahil ang father ko ay isang military man. So, halos 3 araw na lang siya umuwi sa bahay. So, sino nag-aalaga ng lahat ng 9 na anak? Wow, di ba? Yung isa nga lang grabe na. 9 pa. Kung hindi siya matinding nanay, malakas ng nanay, at matibay ang loob ng nanay, no? Palagay ko, nagkawatak-watak na kami magkakapatid. No? May mga nakikita ako dyan sa mga basurahan, no? Hindi naman natin dinidegrade yung kanilang kalagayan, pero reality speaks, no? Na yung mga batang yun yung pinakamahihirap talagang i-disciple. No? Mayroon akong mga disciples sa church. 5 taong ko nang dinidisciple, halos doon na tumira sa church, pakainin lahat-lahat. Pero pagdating sa tinatawag na Christian conduct, sila talaga yung kasi malaki pa rin bahagi yung upbringing nila, no? Sa kanilang tahanan, at kadalasan yung nanay ang gumagawa nun. Isa pang magandang kahalagahan na makikita natin sa ating nanay na nag-mold sa atin ay halos lahat ng mga first experiences natin, first knowledge o info sa buhay natin ay sa kanya nang galing. Okay? Yung kumain ng gulay, sabi ng nanay ko, kumain ka ng gulay para humaba ang buhay. No, dietitian siya, no? Ang nanay ko rin ay isang tawag doon, timekeeper. Lagi sabi niya, gumising kayo ng maaga. Kasi pag di kayo gumising, bubuhusan ko kayo ng tubig. Di timekeeper talaga, gising talaga ng maaga. Subukan ko yun Binuhusan kami ng tubig. At magaling siyang magplano. Pag sinasabi niya, pag dumating tatay niyo, lagot kayo, maganda na kayo. Kaya lagi kaming handa. Good planner.
Marami tayong naumpisa ang magagandang bagay na ano, ng mga dulot ng mga pagtuturo, upbringing ng ating mga nanay. So Proverbs 1 admonishes us, or rather emphasizes some truths that can be said about the character of a godly woman. I would like to entitle our message this morning, The Wonder Woman. Ano ba yung nakalagay dyan? Characteristic? The Wonder Woman. So, para naman na i-bridge natin yung relevance ng message sa kapanahonan ngayon. Kasi wala namang ibang sigurong magandang title na makikita nating Marvel Idol o any superwoman kundi si Wonder Woman. Okay, bakit po? Kasi nakita niyo yung si Wonder Woman, di ba may mga weapon siya? Ano yung pinaka-weapon niya? Maliban doon sa nakalagay dito na sumasalag siya ng mga bala. Yung lasso. Tawag doon, latigo ba yun? Di ba? Na kapag ginano niya, talagang pag bumalot na yon, pumaikot na yon sa isang tao, ay napapasunod niya, lumalabas yung katotohanan. Hindi pwedeng magsinungaling. Parang lie detector yung kanyang latigo. So yun yung pinaka-weapon niya, to bring out the truth. Not only her power of strength, but also the truth. Na siyang nagbibigay o bumubuo doon sa kanyang pagiging isang superwoman o Wonder Woman. So what makes a Wonder Woman or mothers, or particularly a virtuous woman? Kasi may mga woman naman na hindi naging mother. Okay? Pero yun nga sabi dito ni King Lemuel, yung sa contrast niya, magmula doon sa nahangin kasi. Okay? Wag na lang kaya, sir. Sa verse 1 hanggang verse 9, ipinakita dito ni King Lemuel, okay, sabi ng mother niya, sa verse 3, "Give not thy strength unto women, nor thy ways to that which destroyed king. It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine, nor for princes strong drink, lest they drink and forget the law and pervert the judgment of any of the afflicted." So nabanggit po doon yung contrast. Actually, yung Proverbs is a narrative or a declaration of all wisdom that relates to practical living. So ito ay mga katotohanan under the sun. Okay? Na masasabi nating hinugot mula sa experiences ng maraming mga wise na mga preacher, priest, and even Solomon and David. So dito ay na-experience na nila. Dahil sa kanilang, kagaya ni Solomon, okay, ay na-experience niya na yung maging mayaman, di ba? Maraming asawa, wise. So nakita niya ito, na-experience niya na ito, and at the end of his life, napagtanto niya. Okay? Na ganito yung mga katotohanan na kapag hindi natin inayon sa prinsipyo o pamamalakad ng Diyos under the sun, ay mapapahamak ang tao. So one contrast niya, sabi dito sa chapter 31, 1 to 9, ay yung pag nakapili ka, okay, in your decision making, ay naging superficial yung pagpipili mo ng mapapangasawa. It's either it will be a life here on earth as heaven or hell. Okay? Kaya yung kondisyon ng pagpili sa tamang babae o mapapangasawa ay magiging kalagayan. Sabi nga, it will break you or make you. Okay? So, kapag hindi tama yung pagpili mo and superficial yung pagpili mo, immature, wala sa Panginoon, sigurado yan. It's hell on earth. Buong buhay mo yan. Okay? Pero kapag tama ang pagpili mo ayon sa kagustuhan, kalooban ng Panginoon, it also speaks of the ladies, kapag tayo pumili. Ganon din naman eh. Pag pumili tayo ng hindi ayon sa kagustuhan at
karunungan o prinsipyo ng Panginoon. Ganun din. Whether babae o lalaki, pag pumili tayo ng hindi ayon sa Panginoon, okay, talagang hell on earth. Or, it will be a heaven on earth. A picture of the heaven on earth. So, King Lemuel emphasizes some characters or traits of the Wonder Woman. What makes her a Wonder Woman? Okay? And would make our life here on earth as heavenly. Di man tayo nakarating pa sa langit, pero it is a picture. Kaya nga yung larawan ng iglesia, di ba? Ang sabi ng Panginoon, yung iglesia ay ano? Bride ng Jesus Christ. So yung relationship nila, it's like a husband and wife. So yung larawan ng relationship na yon, makikita din natin na may mga character, may mga traits tayo, okay, sa ating pagsasama, sa ating relationship as a family, as a husband and wife, and comparable dun sa relationship natin sa Panginoon. Kapag hindi tayo, sigurado yan, kapag hindi maayos yung bahay mo bago ka pumunta ng church, sigurado yan, yung puso mo, pagdating mo sa church, hindi yan maayos. Pangalang-alang, panalangin nga kanina, di ba? Kapag hindi maayos yung ating puso, hadlang yun eh. So, ganun din po yan. Kaya nga sinasabi na agad na alalahanin natin yung mga pag-uugali natin, yung mga kaisipan natin, yung puso natin, kung paano tayo makapamuhay bilang isang mananampalataya. So, sa pag-aasawa o sa pagpili ng mapapangasawa or the character of a Bible woman, pwede rin yun, ano? Of a virtuous woman, okay? King Lemuel, okay, begins by emphasizing number 1. Sabi rito sa verse 10, who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. So, nagbigay muna siya ng parang anticlimactic yung kanyang description eh. Nagbigay muna siya ng climactic opinion niya. Ito yung conclusion ko. Doon sa karakter na kasing halaga na makikita natin sa isang virtuous woman. Sabi niya, ito yung value niya. Far above rubies. Grabe ano? Priceless, ibig sabihin niya. At yung pagiging priceless niya ay hindi yung kaya nating bayaran o bilhin. Kung hindi, napakahirap talaga hanapin. Okay. It's very rare. So, hindi ko naman sinasabing rare yung mga virtuous woman na ito kasi nung tayo maging mananampalataya niya, when the Holy Spirit indwelt us, we already have the fruit of the Spirit. Ito yung mga character traits. Na kapag ito yung in-apply natin, then, okay, the character traits of a Wonder Woman or a virtuous woman, we already have it. Diba? Sabi diyo, love, joy, peace, yung fruit of the Holy Spirit. Kaya sabi niya, this is a rare kind, precious kind, priceless kind of woman. So marami po niyan sa mga mananampalataya. Hindi lang na-apply minsan, hindi lang nakikita yung mga character traits. Okay, so sabi niya rito, number 1, the heart of her husband does safely trust in her so that he shall have no need of want or spoil. So ganun pala, no? A woman who is trusted, okay, 100% by his husband and by his children is precious, is priceless. Mahirap po talaga magtiwala. Lalo na sa kapanahonan natin ngayon. Meron akong kaibigan na yung kanyang nanay, umalis, yung kanyang nanay nag-abroad. Tumagal siya doon, halos mga 15 years na. Pagdating doon sa abroad, nakakalungkot, nagkaroon ng ibang relationship. Okay, dahil daw nalulungkot siya, na-homesick siya. So, yun yung mga bagay-bagay, no? Na makikita natin na nagsisira ng mga pamilya. Dahil napakahirap magtiwala pag dumating sa mga ganong kalagayan. But that virtuous woman
kahit saan mo siyang ilagay, kahit saang lupalo po siya ipadala, siya ay mapagkakatiwalaan. Okay? Kahit pa siya humarap sa 10 Piolo Pascual, hindi siya matutukso. Ha? Santingin lang. Tapos nakadikit na. No? Ganon din naman sa lalaki. No? Pero, sabi nga, hindi kailanman siya bibigay sa tukso. The reality of temptation is always there, around us. Si Satan kasi sabi nga, is like a roaring lion. Nandiyan lagi siya eh. Okay? So may posibilidad talaga na matukso tayo. He is always offering us testing, temptation. Para masira tayo, kahit ligtas na tayo, maging bad influence tayo, at di na tayo magamit ng Panginoon. Useless na. Okay? Once na bumigay tayo sa tukso. Multo kasi yan eh. No? Lalo na pag tinatawag ng mga adultery kind of sins, multo yan. Okay? Na kahit saan ka magpunta, grabe. Hindi mo makakalimutan. Why? Because sexual sins is like making a union. Biological, physical, and spiritual union with Satan. Okay? Ganun yan. Kaya napaka-tindi, okay, ng ganong kasing pagkakasala. Kaya sabi King Lemuel, do not give your strength unto women. Piliin mo lang kung saan mo ibibigay yung iyong puso at wag kung sino-sino. Tatandaan natin si King Lemuel o si King Solomon, di ba? Saan siya nasira? Dahil sa kanyang mga maraming asawa. Kasi na-impluensyahan na siya. Okay? Well, sabi nila, it is a political affiliation. Okay? Parang political employee yan para maging subject yung mga kingdoms around him. Okay? Ang binibigay nila, sabi ng isang hari, doon sa para hindi tayo lupigin o lusubin ni King Lemuel, ni King Solomon, magkaroon tayo ng alliance. So, ang alliance natin, pagkaloob yung kanilang pinaka-prinsesa para maging asawa ng hari. So, hindi na sila lusubin. It's a demonstration of their subservience, loyalty to the king. Kaya gano'n na nangyari, hindi naman natin siya masisisi. Pero, ganun pa man, na-influensyahan siya. At kaya, nagkaroon ng kalungkot-lungkot na kalagayan yung kanyang kaharian. And it was a kingdom that was divided. So sabi niya, a virtuous woman, a wonder woman, is a woman that you can trust and respect. Respect. So sabi diyan, she will do him good and not evil in the days of her life. Talagang pag lumalabas siya ng tahanan, ibig sabihin ay hindi niya ipinagkakalat yung profile ng kanyang asawa. Alam niyo yung profile, di ba? Ikikwento, yung asawa ko, di ba? Maganyan eh. Yung pang asawa mismo ang nagkakalat, nagmamarites doon sa mga kamari niya, sa mga kaibigan niya patungkol sa kanyang asawa. No, never. No? Dapat tayo pa nga ang nagpro-promote ng kanyang karangalan, yung honor. Kasi pagkat yung karangalan ng lalaki, ay karangalan din ng babae. So kapag minamarites natin, pinakakalat natin yung profile ng ating asawang lalaki, sira na rin tayo. Okay? So kaya minsan may kasabihan sa tayong mga Pilipino, habang naglalakad yung lalaki, pinagtatawanan siya ng mga tao doon sa paligid. Bakit? Meron daw nakapatong na ipot sa kanyang ulunan. Kasi naisahan siya ng kanyang asawa. O hindi naisahan, ay pinagkalat yung kanyang kapangitan. Lahat naman tayo may kapangitan So pero bilang mag-asawa, bilang husband and wife, hindi dapat natin ito ipinagkakalat. Hindi natin binibigay yung profile ng ating mister sa iba. Okay? Kaya sabi niya, itong babaeng ito ay nire-respeto, pinagkakatiwalaan at nire-respeto. Yung ganong klase daw ng mga karakter is what? Priceless.
priceless. Number two, ay sabi rito, a woman that is a wonder woman or is priceless is a woman who is described as a woman of strength, dignity, and wisdom. Sabi po rito, ano yun? She is like, she will do him good, not evil of the days of her life. She seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands. No, hindi talagang lahat ng bagay na matatrabaho niya ay gagawin niya. Pati yung pag-prepare nung pananamit ng kanyang, actually hindi pa damit ito no? Tela pa lang ito No, yung wool ginagamit ito pag winter. Yung flax ginagamit pag summer. So ibig sabihin, alam niya kung ano yung ipapasuot niya pag mainit. Kanina, ang suot ko ay yung mainit na klase ng tela. Nagbibihis pa lang ako, pawis na ako. Sabi ni Ate Susie, wag yan ang suot mo. Maghanap ka ng medyo ma-presko at baka habang nakatayo ka doon ay bumalagta ka na. So sabi ko, pinalansya ko na to Hindi, palitan mo. So pinalitan ko. Ito yung nahanap ko. Tapos nakamaong ako na itim. Kasi galing ako ng Baguio, no? Last 2 weeks, nagturo kami sa mga PMA graduates, transition seminar about finding your life partner, financial wisdom. Okay, yung mga tinuro namin sa kanila. 4 yun subject. 2 days kami doon. So, pagod na ako, naubusan na ako ng damit. Kailangan mong pumorma doon kunyari daw. Okay? So, pagdating ko, sabi ko, ito na lang suit ko kasi presko. Tsaka mainit Kasi sabi niya, pangit yan, palitan mo yan. Okay? Sundin mo ko. Wala akong magawa. Siya commander no? So, pinalitan ko dito. So, sabi ko kanina, nakamaong ako. Marami naman nagmamaong Doon nga sa malaking church na upscale church no? A church nakamaong nga, tsaka t-shirt lang yung nila Manood ka sa mga YouTube. Hindi, sabi niya, magpalit ka ng damit. Ayaw niya nga pagmaungin. So, okay, tama ka. Okay. So, ngayon po, yan po yung sinasabi rito, no? Yung virtuous woman ay alam niya kung ano yung ipapadamit niya doon sa kanyang pamilya at alam niya yung kalagay na kung ano at sino yung haharapin mo ay marangal ka pa rin. Okay? Kaya maganda rin yung doon sa mga naka-t-shirt. Yung pagpupunta ka sa church, haharap ka sa hari, ay talagang ka. Yun yung mga fundamental teaching no? Natatawa nga ako doon sa kaibigan natin, laging nakaputi, kahit ang init-init no? Yun sila talagang pinapangangalandakan nila na hari at hari yung aking paglilingkuran. Yan. So, no offense. Pero sabi ng Panginoon dito, ni King Lemuel, yun yung babae, no, na virtuous, marunong magdamit, at magkonsulta o mag-counsel ng tama para doon sa kanyang mga mahal sa buhay. He knows it. She knows it. So sabi niya, he worketh willingly with her hands. Hindi yung napipilitan na gumagawa siya dahil anak lang nila yan Anak lang kita, sige, gawag na ako. Minsan may masakit kang maririnig sa mga nanay no? Isa sa mga, naka-online ba tayo? Isa sa mga narinig na pinakamasakit, no? So, bagay, wala naman akong babanggitin yung pangalan. Yung sabi niya, buting hindi ka pa na ipanganak sa mundong ito. Sabihin sa'yo ng nanay mo yun. Okay? Ang sakit nun. Naririnig ko yun. Mismo ako nakarinig. No? Nang ganun. Grabe. Parang, anong gusto mo? Patay mo na ako. No? Dahil, pagod na siya. Ang daming gagawin. Pagdating ng anak, tatapon lang yung t-shirt kung saan-saan. Tapos kakain, iiwanan sa lamesa. Pag sila maghugas ka na, wait. Walang katapos ang wait. At uutusan mo, wait. Gigising ka pa ng mas maaga para sa kanila, atid sa bahay, sa school.
Pagdating mo, maglalaba ka, at habang naglalaba ka, umaandar yung washing machine. Ikaw naman ay nagluluto para sa tanghalian. Pagkatapos ng tanghalian, papakainin mo naman ka, maghuhugas ka naman ng pinggan. At habang nagpapahinga sila, pinatulog mo, paandarin mo naman yung washing machine. At habang nagwa-washing machine ka, naglilinis ka ng bahay. Pagdating ng alas 6, what? Magluluto ka na naman. Alas 5, magluluto ka na naman. At pakakainin naman sila, patutulugin naman sila. At habang ikaw darating na naman yung asawa mo, pakakapehin mo, kakainin mo, at pagdating ng alas 10, magre-request, sasabihin mo, pagod na ako. Pwede ba? Merong isang kwento na sabi niya, Lord, lagi ko na lang, yung lalaki sabi niya, Lord, lagi ko na lang nakikita yung asawa ko. No? Pagdating ko, nakapahinga na, buti pa siya, nakapahinga na, natutulog. Pwede bang, magpalit kami ng kalagayan? Boy, nag-pray siya, parang movie, Nag-pray siya, sabi niya, your request is granted. Nagpalit sila, naging babae siya. So siya na ngayon nagluluto sa umaga, gigising alas 4, papakain yung sinabi ko kanina. Alam nyo, pagdating ng alas 10 ng gabi, nagreklamo na siya, Lord, ganito pala, maging babae. Pwede ba? Ayoko na. Nag-request yung asawa niya nung gabi. Sabi ni Lord, kaso pwede namang balik kita, kaya lang, maghintay ka pa ng 9 months. Nabuntis siya nung gabi. So kawawa, Hindi nila alam, ganun pala yung nangyayari sa buhay ng mga kababayan pagdating sa tahanan. Eto pa, nanay ka na, tapos working mother ka pa. Doblehin mo. Kami, mga lalaki, Trabaho lang. Okay, tas uwi, kain, tulog, ministry. Pati yung pagbaplansya ng damit, bibigay pa sa asawa. Paano sa'yo mga damit ko? Well, alam ko yan kasi ginagawa ko yan nung magreklamo na asawa ko, pwede ba tulungan mo naman ako? Pagod na ako. Yan. Diba? So, nalalaman. Kaya, pag pagod na kayo, sabihin nyo. Huwag kayong, yung mga babae may saksi, nagmumukmuk na lang sa gilid, At sasabihin mo na lang pag nagtampo ka, akala, di mo lang alam kung ano pinagdadaanan ko. Talagang hindi mo alam kung hanggang di mo sinasabi. Sabihin mo para malaman nung asawa mo lalaki. Di ba? Tapos magtatampo ka. Sabihin mo po para malaman niya. Okay? Pag nalaman niya, pero bago kayo mag-away, hawakan mo muna yung ATM niya, ha? Para, okay. So, yun po ang nangyayari. So, sabi dito, priceless yung mga ganong karakter, So, it is just feeding, and sabi nga, super important na i-celebrate natin ang Mother's Day. Kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan, ng mga nanay, at kung uhugutin natin yung ating sariling experiences, ay talaga naman, grabe. Okay? Ang kanilang pinagdadaanan. Kaya sabi niya, she is what? A portrayal of a sacrificial love and unwavering dedication. Kaya siya ay priceless. Okay? So, number 3, sabi dito sa Proverbs 31, he is also a resourceful individual. Sabi sa verse 15, verse 14, she is like the merchant's ships. She bringeth her food from afar. Ano ba ibig sabihin dito? Alam niyo yung merchant ship, kung saan siya napupunta, sino mga seaman dito? Okay? Kung saan napupunta ang lupalop, di ba, sa buong mundo. Merchant, nagdadala ng mga supply, necessary supply, especially pagkain, food supply. So alam nila kung saan kukunin yon. Ang ibig sabihin, itong babaeng ito, alam niya kung saan bibili ng maayos na gulay, preskong gulay, at nasa tamang presyo. Hindi lang puro SM. Sambagsakan SM, nakakatamad naman yung umuikot-ikot. Pero ito masipag Sabi nito, she is like the merchant's ship.
She bringeth her food from afar. Talagang umiikot siya. Alam niya kung may mga suki siya sa dasma, pupunta siya sa paliparan, pupunta siya sa bulihan. Alam niya kung saan kukunin. Di ba? So, gano'n ang mga nanay. Minsan, natawa ako sa aking sarili. Kasama ko siya, bumili kami. No? Punta kami sa, galing ng Amerika no? So, paldong-paldong. Punta kami sa Robinsons. Medyo mahal ang mga pagkain doon. So, pag punta ko sa mga istante, kuha na lang ako ng kuha. Ito, wow, gusto ko to, masarap to. Bacon, ito, ham, ito, corned beef, ano yung klaseng corned beef na maganda? Mga ganito. So, lahat yan. Sabi naman, oy, ba't ka dampot ng dampot? Tignan mo naman yung price. So, pagdating namin sa bahay, reklamo ako. Ang ba naman yan? Isang araw, 10,000? Sabi niya, kung sa akin mo binigay yan Di ba? Marami kang mabibili niyan. Yan, puro dilata, puro processed food binili mo So, pagmula nun, okay, yung budget talaga sa kanya na. Okay? Para pagdating ko ng bahay, may pagkain na ba? Alam na, bibigay na lang, susubo ko na lang. At naluto na. Pero talaga yung misis ko, ayaw talaga magluto ng lutong Ilocano Kasi Bicolana siya So lahat yata ng pagkain, lalagyan ng gata. Adobo, ginataan. Pusit, ginataan. Gulay, ginataan. Ano lang ba ang hindi gagataan? Sinigang. Pero healthy. So, pag magluluto ako ng sarili kong pagkain, lutong Ilocano, ako na magluluto. Okay? So, ganyan po ang isang babaeng, sabi niya, virtuous woman. Siya ay isang babaeng resourceful. Okay? She rises early to take care of her household, manages her affairs with wisdom, and works with willing hands. And is a very industrious woman. Yan, napakasipag. Biro nyo, yun nga, yung kinuwento ko, magmula alas 4 ng maaga hanggang alas 10 ng gabi, nagtatrabaho pa rin. Talagang isa siyang virtuous woman. And number 4, a virtuous woman, a wonder woman, is characterized by her compassion and generosity. Talagang sabi niya rito, okay? Sabi dito sa verse 20, she stretched out her hand to the poor. Yea, she reacheth forth her hands to the needy. Siya ay nagpro-provide ng kanyang pangangailangan, and yet, as she provides for her household, ay naidadamay pa yung iba. Yun ang tamang word na blessing. Pag blessing ka, alam mo, okay? Pag ikaw ay taong blessed, o may aura ng blessing, let me use the word aura, ay talagang nag-o-overflow yan Okay? Hindi dahil sa umaapaw yung blessing, kundi dahil kahit na sakto lang, ay nagbibigay ka. It's not about the abundance of your supply, but because of the abundance of your heart. Laman lagi ng puso yan Alam niyo po, ang pagbibigay ay hindi naman sa kagandahan o kalakihan Ang tunay na pagbibigay ay ayon sa kalagayan ng puso. And giving is always a question of heart. Giving is always a matter of the heart. Kaya yung tithings, yung offering, wag na natin gamitin yung tithing and offering, is about giving. Okay? Kaya sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that He gave. Anong ibinigay niya? Yung kalagayan ng puso niya. Yung sentimento ng puso niya. Na yon? Yung kaisa-isang anak niya. Okay? The most precious thing sa puso ng Diyos Ama ay ipinagkaloob niya. At yun nga po. So,
He exemplified the true sense of giving. So sa ating mga mananampalataya, kapag tayo nagbigay, ay question yun ng pagmamahal natin sa Diyos. Hindi yun question ng, ay, konti ng kinita ko ngayon eh. Di ba may nagbigay sa harapan ni Jesus, mga pare, mga pariseyo, anong pinaka-blessed doon? Sabi ng Panginoon, yung babaeng balo. Di ba? Ang binigay niya, 15 pesetas. 15 pesetas ba yun? Oh, di ba? Talagang siya ay compassionate. At sabi rito, she extend her hands to the needy. Hindi lamang po yung material need ang ina-extend niya. Dahil siya ay virtuous woman, she is a wise woman, she also advises people. So magaling siyang magsalita, hindi lamang siya nagkikwento. No, hindi lang siya nagmamarites, kundi ibinibigay niya, ina-extend niya yung wisdom niya, yung advices niya para doon sa mga karapat-dapat at nangangailangan. No? Hindi siya tameme. No? Pag may nakita siyang nakamukmuk sa isang tabi, kinukonsol niya. Tayo, parang mahilig tayo pag may namatay, sasabihin natin, condolence, prayers for the bereaved family, peace and comfort. Wala na eh. Tapos na yan eh. Sana, bago pa dumating yung kalagayan na yun, kinocomfort na natin sila. Pinagpipray na natin sila. Dinadalaw na natin sila. Now, it is a very sad excuse na laging ginagamit natin. Pag may nangangailangan, sasabihin natin, pag may sakit, sister, brother, I will pray for you. It is a very, very sad excuse. Na ganun lagi. Kapag ikaw ay nag-pray, ikaw ang unang kasagutan sa panalangin na yan. So pag sinabi mong, may sakit ka, papanalangin kita, you extend what is needed. Hindi lang yung prayer. You may have the most noble intention, pero hanggat hindi mo ito ginagawa, hindi mo ina-act upon it, it is meaningless. It is meaningless. So that virtuous woman, who is a wonder woman, exemplified these qualities. He is generous, he is compassionate, and he shapes the character of the community because of her influence. Yung isang ganong tao, makilala ka sa buong community, di ba? Idol ka. Sabi na ngayon, kapanahon na natin, Lodi. Totoo po yan. Kasi, kilala ka eh. Pag tinanong doon sa barangay, saan po dito yung bahay ni Lodi? Aba, naku, doon po. O, diba? Alam nyo, isa sa mga karakter na hinahangaan ko sa father ko, yung napakamatulungin niya, napaka-friendly niya. To the extent na yung family niya ay minsan nagkukulang na. Kasi, kakainin na namin, ibibigay niya pa doon sa kaibigan niya. Ganun katindi yung tatay ko eh. Grabe makipagkaibigan. Pero ito may bunga. Noon, talagang parang nakakaasar yung gano'ng ugali. Pero nung mawala siya, alam niyo po nung mamatay siya, wala kaming trabaho. Doon yung na-harvest namin yung bunga nung pakikipagkaibigan niya. Lumapit yung kanyang mga kaibigan, may nagbigay, sasabihin, Mar, kung kailangan mo ng trabaho, punta ka lang sa opisina. Si Mel Bilarde, anak yata ito ni Mike Bilarde, executive manager ng ABS-CBN 2, nung hindi pa nagsasara, ay kaibigan ng father ko. So tinawag mismo ako. Okay? Yung presidente ng Benguet Mining Corporation ay kaibigan din ng tatay ko. Tinawag nila ako. Sabi niya, pagka-graduate mo, punta ka dito. Balik ka. Bibigyan ka namin ng magandang trabaho. Kaya lang nga, pastor ako eh. So, mas maganda. Pinapuntahan ko. So, at nagbibigay yan. Pag may sakit ako, tatawagin ko lang mga kaibigan, magpapadala yan. Hindi na sinasabing,
I will pray for you. Siyempre, kasama, I will prepare you. Pero sasabihin niyan, anong number ng Gcash mo? Ma-appreciate mo talaga. No? Yung sinasabi nilang empathy. No? Na talagang may pagmamahal sila sa Panginoon. Minsan, i-compare ko, mas generous pa yung yung mga unbeliever kaysa sa mga mananampalataya. A reality talk. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, kasi tayo mga mananampalataya, pag nagtanong, baka gastusin lang yan, ito. Pero sila hindi. Wala silang tanong-tanong na gano'n. Masyado tayong nag-justify ng ating kinikilos, yung ating ginagawa. Okay? But nonetheless, this Wonder Woman is a person of influence. She shapes the character of the community because of her influence. Kilala ba kayo sa dulo ng street nyo, mga kapatid? O kilala kayo at nilalayuan kayo? Di ba? Pag may narinig, ha? Siya? Nako, huwag ka nang pumunta doon. Buraot yan. Alam niyo yung buraot? Ginagamit yan sa sa mga nagkakalapati. May dadalaw, bibisita, tapos manghihingi. Buraot. Pero siya, itong mother na to, alam niya yung kanyang pagkilos, kaya siya ay kilala. She is dignified, she is known, at ang mahalaga doon, she shapes the character of the community. So mga kapatid, I would like to give you the 5 principles, M-O-T-H-E-R. 5 pa lang. 5. 5 principles of a mother na ginamit ko yung acronym ng mother. Okay, let me leave you this message. A wonder woman or a virtuous woman should be letter M. What is letter M? A model of virtue. Dapat tayo maging halimbawa ng Christ-likeness. Diba? If you have the Holy Spirit in you, you have the strength, to demonstrate that change that was brought in you by the Holy Spirit. Anong sabi rito? She is a model of virtue. She is the epitome of virtue. She embodies the qualities of strength, wisdom, and compassion. As a mother who inspires us to lead lives of integrity and excellence. She is a model of virtue. Okay? Dapat tayo maging halimbawa ng ating mga anak, ng ating asawa, ng ating kapitbahay. Okay? Alam niyo po, merong isang istorya na kaibigan din namin na yung asawa niya ay hindi mananampalataya. So kapag umuwi yung asawa niya, siman kasi yun kawawa siya, talagang ina-abuse siya physically. At kasi may upbringing yung lalaki na talagang nananakit. So gusto nung hindi niya nakayanan, sabi mag-ano ka na, magdemanda ka na para makaganti ka sa asawa mo. Hiwalayan mo na yan, sinasaktan ka na, tagal-tagal na Pero alam niyo, nag-taste siya, sabi niya, mahal ko siya, ipapanalangin ko siya. Umabot ng 10 taon. Grabe, 10 taon. Yung init nga dito, hindi natin makayanan Di ba? Yung pang mental torture, matindi yun. So, maliban sa physical torture, and then after 10 years, alam niyo po, sa madalit sabi, nakakilala yung lalaki. Nakakilala. Dahil siya ay isang babaeng mapagtiisin. Minodel niya yung buhay ng tinatawag na Christ-likeness. Alam niyo paano nangyari? Pagdating ng asawa niya, hindi niya alam. So, sorpresahin niya yung asawa niyang babae. Nung gabing yon, nagpipray yung asawa niyang babae. At ang prayer niya, Lord, mahal ko ang asawa ko. Please, baguhin mo siya. Alam ko pong mahal mo siya. Then, kung ano yung narinig pa niya, alam niyo, talagang nabagabag yung kanyang kaisipan at umiyak siya. At ang sabi niya kinalingguhan, honey, pwede bang sumama ko sa iyo sa church? Because nagawa niya lang yun dahil kay
Dahil kay Kristo. Okay. For the sake of Christ. So, model of virtue. Secondly, O. What is O? Overflowing love. A mother's love knows no boundaries. Biro niyo, alas 4 ng madaling araw, gigising, magpapakain, maliligo, maghahanda, ihahatid yung anak, maglalaba, maglililis ng bahay, magluluto naman, mamamalengke. Tapos pagdating sa palengke, tatabi niya na naman lahat, maghahanda sa alas 6, magluluto na naman, Alam niyo yun? The whole 24/7. If a virtuous woman, okay, is not full of love, then alis yan. But our mother is what? A mother that sacrifices, nurtures, and sustains. So ito ay refleksyon ng unconditional love ng Diyos. At yun, nagagawa din natin dahil sa pagmamahal natin sa Kanya. So let us cherish and honor, no, yung pag-ibig ng mga mother natin. They are selfless. Selfless. Tawa ako doon sa misis ko. Nung mag-girlfriend pa lang kami, 24, 26 yung bewang niyan eh. Talagang Coca-Cola body. Makita nyo yan, nasa seminary, talagang sexy, laging ganito, no? Yung sinturon niya ay, sinturon, manipis talaga, kitang-kita yung shape. Aba, ngayon hindi ko naman siya minamarites, reality talk. Mas malaki pa yung damit na rito, na sinturon, kasi hindi na Coca-Cola body, na? Coke-in can. At least, no? At least Coke pa rin. Doon pa rin yung namnam. Buti hindi. Gusto niya sumama kanina eh. Teka. Mensahe ito ng mga, baka, kulambo ako. Pero yun nga. Okay? Pagmamahal, no? Wala silang, di bali na silang malosyang, no? Basta, mapaigay yung kanilang mahal sa buhay. Ganun yung mga nanay. Okay? So, letter O, overflowing love. Letter T, our mother, or Wonder Woman, is a teacher and guide. So, lagi yan nagtuturo. Okay? Kung wala yung mga nanay, baka yung mga anak, dahil yung tatay nasa trabaho. Ito lang ang malungkot ngayon no? Minsan yung mga nanay na yun, reality talk, no? Dahil sa sobrang kabisihan, yung mga anak nila ay binibigyan nila ng mga gadget. O manood ka dyan, lahat lang paso yung subscribe pa sa Netflix para lahat ng programa na gusto ng anak, diyan ka lang para nagtatrabaho ako. So, ang nagmumold na tuloy ng anak ay yung internet. Okay, Netflix. Kaya kung ano-ano na naging hobby, kaugalian ng bata. Minsan, ang galing na mag-English. No? Ang galing mag-English. Yung pamangkin ko, ang galing mag-English, 3 years old. Talo pa ako, may pa siya, may intonation pa siya, may accent pa eh. Minsan, parang yung Londoner pa yung accent niya. Grabe, no? How are you today? Mga ganun, Hindi ko makuha, pero sa kanya, 3 years old, Lumaki sa internet, Nakakapanood, no? Kaya lang, yun nga, may tantrum. May temper tantrum. Pag pinatay mo kasi yung TV, wala na nag-ano sa kanila. Nagki-caregiver. So, yun lagi ang hinahanap. Kaya, magastos kasi kailangan mong bayaran lagi internet. No. So, pero yung mga nanay, nung unang kapanahonan, walang mga ganun-ganun, di ba? Talagang habang nagluluto sila, parang may mata sila sa likod No? Nakatingin lagi Alam na alam nila yung kikilos Naka-anticipate sila lagi. Grabe, no, yung mga nanay. So, mothers are teachers and guide. They are our first teachers. They impart valuable lessons in life, faith, and values. Like what I've told you in our introduction, yung mga nanay, wala si Moses, wala si Timothy, wala si Jesus Christ, kung hindi yung mga great na mga mother na yan. Okay. And a mother is letter H, heart of the home. Sabi nila, ang nanay daw ay hindi lamang ilaw ng tahanan. Kasi minsan,
pag wala yung Meralco, blackout. Kundi ang nanay, siya yung puso. Ano? She is the heart of the home. Where she is the strength, she nurtures and sustains the family with love and care. Grabe, no? So let us appreciate the vital role that our mothers play. Sila yung nag-create ng warm and loving environment sa family natin. No? Biro mo yung pagdating mo, napakalinis na. No? Amoy Irish Spring yung bahay. Sarap, ha? Bango. Gusto mo parang ayaw mo nang umalis no? Tapos yung alam mo yung linen, di ba? Yung amoy ng mga damit, mga parang hotel. Grabe. Ngayon, Sunrocks na lang Okay, so our mother is the heart of the home. Kadalasan naman, pag umiyak tayo, pag nalulungkot tayo, kanino tayo pupunta? Sa nanay. Di ba? Mas nahahag pa nga ng mga anak yung nanay kaysa tatay Lalapit lang yung mga anak sa tatay kapag hihingi. Alam na alam Hihingi. Pa-nge. Pange. Ano? So, ganyan talaga. Well, yun ang role talaga natin sa buhay. Okay. So, next, a mother or a virtuous woman is letter E, exemplary faith. Yung pananampalataya nila, kagaya ni Nanay Lois, kagaya ni Nanay Eunice, ni Hannah, ni Jochebed, ni Mary, they are like unwavering, rooted in trust and devotion to God. Natatandaan nyo, kung wala yung virtuous woman na si Esther, ano nangyari sa buong kaharian, buong tribe ng Israelites? Papapatay ni King Ahasuerus no? Dahil kay Haman ba yun? Di ba? Galit na galit siya Patay na yan. Naisulat na, na-decree na. Talagang mamamatay na sila. Pero sabi ni Esther, kahit napatayin mo ako, hari, alam ko, pag humarap ako sa iyo na walang pasubali, papatayin mo ako, pero di bali nang mamatay. Kesa, mawala ang lahat ng aking mga kalipit. Biro niyo, itinaya niya yung kanyang buhay. Grabe, Exemplary faith. Dahil, alam niya na yung Diyos niya ay i-honor yung kanyang pananampalataya. Do you have that kind of God? Di ba? Nagagawa lang natin yan dahil sa Diyos natin ay malaki. And letter R, mother. A virtuous woman, radiant legacy. Radiant. Gray radiant. Parang araw yan na makikita mo kapag yung radiance niya ay talagang nag-i-illumine sa buong mundo. The enduring, the extending love of our mother is like a radiance. Sabi ko nga kanina, yung buhay na example na nai-influence yung community, yan yung radiance natin. Pag dumaan tayo, papasalamat sila, di ba? At naging halimbawa tayo sa kanilang buhay. So this is the kind of mother that is a wonder woman. A mother that lives beyond sa kanyang buhay. That lives by the purpose of the God that called him, that called her. Alam niya na tinawag siya sa ganung kalagayan ay ipinamuhay niya ito. Nagkaroon ng isang breakout room sa isang seminar about mothers. So, nagkaipon-ipon yung mga mother, lahat ng kababaihan, at tinanong, sabi doon, what is your occupation? Sabi doon sa isang mother, proud na proud siya. I am a lawyer. I represent the biggest company in our country. Proud na proud, no? Siya yung nanay na lawyer. Tapos, tinanong yung isa. Sabi nung isa, what's your occupation? I am a doctor. I treat the president of our country. Grabe, Sikat siya. Pati yung mga galing daw sa ibang bansa ay nagpapagamot sa kanya.
Yung isa tinanong, what's your occupation? I am a businesswoman. Okay? At napakalaki ng corporation ko, talagang yung conglomerate ay talagang lahat halos ng mga goods sa buong Pilipinas ay nadideliveran niya. Very, very successful at napakayaman. Yung panghuli tinanong, sabi niya, what is your occupation? Medyo malungkot ang dating niya at medyo dahan-dahan na sinagot niya, sabi niya, na sa isang malumanay na pagsagot, sabi niya, I'm just a plain housewife. Alam niyo, you are not just a plain housewife. The motherhood, being a woman, is the highest calling of a woman. Yung pagiging doktor, yung pagiging lawyer, natatapos yan. Pero yung pagiging nanay, hanggang sa huling hibla ng buhay, nanay ka. Without you, humanity is weak. Dahil sa iyo, tumatatag ang iyong mga anak. Nakikita nila yung paghihirap mo. Nakikita nila yung sacrifices mo. Nakikita nila yung wisdom mo. So they will not become a successful lawyer, a successful doctor, a successful businessman without a mother. Without a mother. Alam nyo, sa baby ka pa lang, paglabas mo, na mama na ang kailangan mo. Because of their milk. Sinustain ka na ng gatas ng ina. Paglaki mo, about 10 years old, ang nanay mo pa rin ang kailangan mo. Siya ang gumagawa ng mga assignments mo. Ginagawa ba ng tatay yan? Madalang. Kahit ako, madalang ako gumawa. Nanay yan ang tumututok. Yung mga spoken words mo, ang nanay mo ang nagturo niyan. Di ba? Minsan, sasabihin no, ma, sasabihin niya, pa. Papa yun, papaloy kita eh. Ha? Pagdating ng yung middle age mo, sa kanino ka humihingi ng advice? Para sa mga pangasawa mo, para sa heartache mo. Tatay, nanay, madalas nanay. At pagdating sa hukay, lagi nating sinasabi, sana, huling sandali, nakausap ko yung nanay ko. Mothers, you are precious. You are priceless. So, being a priceless mother, being a priceless person, you radiate. Okay? Magliwanag tayo. Sabi nga doon sa awit, let Jesus Christ shine in you. In me. As a mother. You are held beyond, doon sa kamalayan ng tao. Without you, wala kami. Wala kaming mga tatay, wala kaming mga anak. Pwede bang sabihin nyo dyan sa mga nanay dyan? I love you, nanay. May kasama dapat yan, ha? Sabi ko kanina, wag lang I love you. Kailangan tinitreat yan. Yan, na-blackmail kayo ni pastor. Kailangan, huwag kayong bibili ng plastic na bulaklak. Tanong nyo, Mami, ano bang gusto nyo sa araw na ito? Gusto ni Mami? Gusto ng asawa ko? Massage. Okay, sa'yo. Sige, mamaya, papamassage namin siya. Pagod na katawan ko. Money. Massage. Okay? So treat your mothers like you have never treated them before. Let's pray. We thank you, O God, for your words na ibinigay ni King Lemuel patungkol po sa mga nanay. They're a wonderful person.
They are Wonder Woman in our lives, and they are mothers. We thank you, O God, for modeling Christ-likeness. We thank you, O God, for their overflowing love, their teaching as a guide to our faith and to our Christian journey. We thank you, O God, for all the things that you have done for them for our benefit. Maraming salamat, Ama, dahil ipinagkaloob niyo po sila sa amin. Hindi po kami kompleto na tao kung wala po sila. Kaya maraming salamat. Pinupuri ka namin, Ama, because of your wisdom of bringing them into our lives. Sino man po ang mga nanay, sino man po ang mga kababaihan, ang magiging nanay pa, let this be a reminder that they are priceless. So they should live as the most influential and the radiance of the fruit of the Holy Spirit and Christ-likeness. Tago mo po ang mga katotohanan ito sa aming mga puso, kung maging epektibo kaming instrumento ng iyong pagpapala at paglilingkod. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.